Mic test sound check. Ito ang recording voice ko ni Arkeen Animation. Okay, mic test sound check ready. Brrr. Ha 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 hi ha. So sabi nila, marami daw multo sa Baguio at madaming haunted na lugar. Tulad ng Diplomat Hotel, Wright Park, Lourdes Grotto, Burnham Park, Asin Road at madami pang iba. Halos lahat na. Naging base kasi to ng mga Amerikano dati at maraming namatay noong World War II. Isa pang rason ay ang killer earthquake noong 1990. Sa mga naunang subscribers ko dyan o mga nakapanood ng dati kong horror video, alam nyo na hindi ako naniniwala sa multo pero natatakot ako. So ito na ang kwento at nakakatakot na experience ko tungkol sa pagstay namin sa Baguio. Naisipan namin magtutropa na pumunta ng Baguio. Kaso sa sinet naming date ng araw na yon, hindi namin inaasahan na babagyo ng malakas. Kaya nung araw na yun hindi kami natuloy. Kaya minove namin yung date namin sa pagpunta ng Baguio. Fast forward sa mga nangyari sa travel namin, nakapunta na kami ng Baguio. Kahit wala pang bagyo, kakatapos lang ng bagyo, sobrang lakas pa rin ng hangin at ng ulan. Kulang yung isang jacket sa sobrang ginaw. Kaya naman pagdating namin sa terminal, nagpatila muna kami sa isang resto na banda doon lang din. Isang strategy na din namin to para magpalipas ng oras dahil 2 PM pa ang check-in namin sa B&B. At dahil sa sobrang lakas ng ulan, isang bagay ang pinaka-importante ang nakalimutan ko. Hindi ako nakapagdala ng payong. Buti na lang may payong yung iba naming kasama at yung jacket ko, sa tingin ko, pwede na pang laban sa ulan. Pagpatak ng alas 11, naganap na kami ng taxi sa labas para pumunta sa B&B. 2 taxi ang pinara namin dahil 5 kami. Nilagay na namin yung mga gamit at nilinaw namin ang address ng B&B na pupuntahan namin para hindi kami magkaligaw-ligaw. Pagdating namin sa B&B, sobrang lakas pa din ng ulan. Buti na lang merong coffee shop sa mismong building ng B&B. Kaya dun pa kami nagpalipas ulit ng oras hanggang alas 2. Medyo tahimik yung building. Parang walang masyadong nakatira. Kaya medyo duda na ako baka madaming nagpaparamdam dito. Kahit na hindi ako naniniwala sa multo. Pagpatak ng alas 2, pumunta na kami sa unit. Nakapasok na kami, nag-ayos na kami ng gamit, at nagplano kung saan yung mga lugar na pupuntahan namin. Pahinga onte, tapos alis na. Pagkatapos namin gumala, ginabi na kami at itong isang taxi driver na nasakyan namin, naisipan namin na i-hire sa buong trip namin kinabukasan. Pumayag naman siya at sa tingin namin sulit na yun para sa buong gala ng second day namin. At nung gabing yun, wala kami masyadong gagawin pa. At dahil nga building yung nirentahan naming B&B, meron siyang roof deck. Kaya inaya ko yung mga kasama ko. Guys, gusto niyo ba mag-picture sa roof deck? Nag-go naman yung mga kasama ko kaya naman tumuloy kami sa roof deck. At dahil gusto ko din na ma-enjoy ang moment, sabi ko, hagdan na lang kami. Pero dahil mga undecided din kami, umakyat lang kami ng isang palapag at doon kami nag-antay ng elevator. Yung isa naming kaibigan, hindi na siya makakasama sa roof deck dahil may trabaho pa siya na inaasikaso. Kaya kami na lang muna. Habang nag-aantay sa elevator, medyo matagal siya eh. Merong isang kwarto doon na ang creepy ng itsura. Sabi ko, guys, tignan nyo, parang kakaiba ang pintuan. Tapos parang may nakasulat sa mga kahoy na nakaharang sa kanya. Nagtatakutan pa nga kami. Baka mamaya, may kinulong dyan. Uy, baka mamaya ready lang siya sa zombie apocalypse. Nang biglang... Guys, narinig niyo yun? Tingnan nyo, gumagalaw yung pintuan. At hindi lang gumagalaw. Sa sobrang takot namin, nanahimik na lang kami at hindi namin pinansin. Sa isip ko nga nun, baka mamaya may kinidnap dun sa loob. Gusto kong lapitan at katukin, pero wala namang sumisigaw. Sabi ng kasama ko, "Huwag mo nalang lapitan, baka mamaya samahan pa tayo niyan sa roof deck." Kaya hinayaan na lang namin at pagdating ng elevator sumakay kaagad kami, pindot ng roof deck, antay umakyat ng elevator at pagbukas ng elevator, sobrang dilim. Wala kaming makita. May mga sign pa doon na parang ginagawa pa lang yung building. Kaya nag-flashlight kami gamit yung phone. Naglakad-lakad kami sa roof deck at naghanap ng spot. Nakakatakot man ang itsura pero napakaganda ng view sa taas ng building na yon. Medyo mahangin pa nga eh. Kaso wala talagang ilaw. Ang natatanging ilaw lang na gamit namin ay yung mga flashlight ng phone namin. Pagkatapos namin kumuha ng mga litrato, sabi ng isa naming kasama na huwag na kaming dadaan doon sa pintuan na medyo creepy yung itsura.
Kaya pagbaba nga namin, hindi na kami dumaan doon. At nagulat kami dahil merong asong tumatahol doon sa building na yun. Medyo nag-e-echo-echo lang yung tahol ng aso. Pero pagkakaalala ko doon sa building na yun, na may nakalagay na no pets allowed. Kahit doon sa page ng may-ari ng BNB na binook namin nakalagay no pets allowed. Pero nagtataka kami bakit may tumatahol na aso. Pero hinayaan na lang namin at dumiretso na kami sa unit namin. Pagdating namin sa unit, nagkwentuhan lang kami, malalim na usapan, enjoy lang yung moment. Tapos biglang may kumatok sa isang pintuan. Doon mismo sa loob ng BNB namin. Di na kami nakagalaw pero iniisip namin na hangin lang yun. Tinitignan lang namin yung sa may bandang pintuan tapos paulit-ulit pa na may kumakatok. Wala yan guys, hangin lang yan, sabi ng kaibigan ko. Tapos biglang bumukas yung pintuan. Tumakbo ka agad yung isa naming kasama tapos sinarado niya yung pintuan. Pagkatapos nun, pinalipas namin ng ilang oras yung takot namin at natulog na kami. Kinabukasan namasyal pa kami. Pumunta kami sa isang museum, sa kilalang kainan. At pagkatapos nun sabi ko, guys, bibili muna ako ng payong. Gusto ko din kasi humawak ng sarili kong payong. Medyo hassle din kasi kapag sama-sama kami sa ilang payong na hawak lang namin. Kaya pumunta kami sa 7-Eleven tapos bumili ako ng payong dun. Pagkatapos nun, nagpunta kami sa Baterol at medyo naantok na ako nun. Buhat ko yung paborito kong backpack tapos nakasuksok yung payong doon sa lalagyan ng tubig. Medyo mahaba yung pila kaya nakatayo kami habang nag-aantay. Tapos maya-maya lang parang may naaninag ako na parang may kukuha ng payong sa bag ko. Tapos iniwas ko. Tapos pagtingin ko sa likod, malayo yung mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung totoo yung nakita ko. Sobrang kinabahan ako kaya lumapit ako sa mga kasama ko. At sinabi ko sa kanila yung nangyari. Sabi ko, guys, may sasabihin ako sa inyo. Akala ko nasa likod ko pa kayo. Tapos sabi nila, bakit? Ano nangyari? Sabi ko, parang may kukuha ng payong sa bag ko kanina kaya iniwas ko. Akala ko nga binibiro mo lang ako, JC eh. Pagkaiwas ko ng bag ko, tinignan ka agad kita. Nagulat ako wala ka sa likod ko. As in walang tao sa likod ko. Ang layo nyo na. Tapos yung itsura ng kamay, sobrang puti. Parang kamay ng babae. Pero sorry napagkamalan ko pang babae yung kamay mo Pero akala ko kasi kayo, binibiro nyo lang ako. Tapos sabi ng isa naming kasama, ano, tutuloy pa ba tayo? Sabi ko, tuloy natin, sayang eh, nandito na tayo eh. Baka lang ayaw maambunan ng multo, nangihiram lang. Pagkatapos namin sa Baterol, nag-mall pa kami para bumili ng mga lulutuin para sa dinner at nagpunta na kami sa BNB para magpahinga. Kinagabihan, huling araw na natin dito bukas, anong plano natin? Bukas siguro pumasya na lang tayo sa isang lugar tapos diretso na tayo sa terminal. Kaya kinabukasan, ayun ang naging plano namin hanggang sa nakauwi na kami sa Metro Manila. Kaya na makauwi na kami sa Manila, dala-dala ko pa rin yung payong. Pakiramdam ko nga sinusundan ako ng multo hanggang dito. May takot pa rin ako kaya naman napagdesisyonan ko na itapon na lang ang payong. Natanggal din yung bigat na nararamdaman ko nung tinapon ko na. Naisip ko lang din na baka yung multong nagparamdam sa akin merong iniiwang mensahe. Baka humihingi sila ng tulong malapit sa lugar kung saan siya nagparamdam. Pwede ring paalala sa mga karanasan nila nung nabubuhay pa sila or mga pangakong naiwan sa kanila bago sila mamatay. Hindi ko sigurado kung ganito yung mensahe na dala-dala ng multong yun. Sa kabilang eksplanasyon naman, baka lang antok ako o kulang sa tulog. Kasi nakakapagod nga naman talaga bumiyahe lalo na kung magko-commute ka lang. Dagdag pa ang walang tulog. Kung gusto niyo mapanood ang iba pang kaganapan sa kwentong ito, vlinag ko siya at in-upload ko sa kabila kong channel. Subscribe na lang din kayo doon. Sana na-enjoy niyo ang kwentong ito. Happy Halloween! At thank you sa mga nag-post ng fan art. Yun lang. Bye.